Pero Dad, mahirap po ang gusto niyong ipagawa sa akin. Para mo na rin akong tinanggalan ng kaligayahan sa gusto mong mangyari. Tutol ni Yumi sa gusto ng kanyang ama. Iha, ikaw na lang ang pag-asa ko para makabayad tayo sa utang natin. Ano ba talagang kailangan ng lalaking yan sa akin? I don't care kung isa pa siyang CEO. Hindi ako papayag na magpakasal ako sa kanya. Kung ayaw mo magpakasal sa kanya, may isa pa siyang opsyon. What? Yes, Iha. Kung ayaw mo magpakasal sa kanya, tuturukan ka na lamang ng sperm ni Chris upang ipagbuntis mo ang anak niya. Sa pamamagitan nun, makakabayad na tayo sa malaking halaga na utang natin sa kanya. Daddy? Please, Yumi. Damn this life. Bakit ba ako palagi ang nakikita mo, ha? Nandiyan naman si Ate Sophia. Bakit hindi siyang ipakasal mo? O paturukan mo ng sperm ng CEO na yon? Galit na sabi ni Yumi. Napabuntong hininga na lang si Wilfredo. Alam niyang mahihirapan siyang basunurin ng anak, pero wala na siyang magagawa pa. Sa isang bar dumiretso si Yumi. Matapos niyang makipagsagutan sa ama niya ay umalis kagad siya sa kanilang bahay para magpalamig ng kanyang ulo. O talaga? Kung ganoon, congrats! Kung ikakasal ka na talaga. Anya ng kanyang kaibigan. Tumigil ka nga, as if namang papayag akong makasal at mabuntis sa CEO na yon. Pero wala ka namang choice. Kailangan mong makasal kay Mr. Cabrera para maisalba ang kumpanya niyo. No, hindi ako magpapakasal o magpapabuntis sa kanya. Over my dead body. Anya sabay tungga niya sa hawak niyang wine. Okay, sabi mo yan eh. Cheers! Cheers! Nagtagal pa ng ilang oras si Nympha at Yumi sa bar. Nang medyo lasing na siya saka sila umalis. Oh, paano? Kita na lang tayo bukas ha? Lasing na tumango si Yumi sa kaibigan. Saka siya sumakay sa kanyang kotse. Pagdating niya sa kanilang bahay ay nakaabang na sa kanyang ama na nakaupo sa sala. Mabuti naman at nakauwi ka na. May pakialam ka pa pala sa akin? Anak kita, Yumi. Kaya't natural lang na mag-alala ko sa'yo. Kay Sophia mo yan sabihin. Alam kong siya lang ang mahal mo at hindi ako kasali ron. Iniwan ni Yumi ang ama sa sala at umakyat na siya sa kwarto niya. Malaking buntong hininga ang pinakawala ni Wilfredo. Sobrang layo na ng loob ni Yumi sa kanya. Mula kasi nang mamatay ang ina nito ay lumayo na ang loob nito sa kanya. Dahil siyang sinisisi nito sa pagkamatay ng asawa niya. Nag-away na naman ba kayo? May hindi lang kami pagkakaunawaan ng kapatid mo. Dad, huwag ka nang mag-deny sa akin. Alam ko po ang lahat. Nakakalungkot lang kasi hindi kita matulungan sa problema mo dahil may pinoproblema din ako. Naiintindihan kita, Sophia. Gawin mo lang kung anong alam mong tama para sa'yo. Ako nang bahala sa kapatid mo. Salamat, Dad. Mauna na po akong umakyat. Bawal po kasi ako magpuyat. Nakaunawang tumango si Wilfredo sa panganay niya at sinundan lang ito ng tingin hanggang sa makapasok ito sa kwarto niya. Samantalang sa kwarto ni Yumi, nakainom siya pero hindi siya inaantok. Nagpagulong-gulong lang siya sa kanyang kama habang iniisip ang gustong mangyari ng kanyang ama. Wala kayong karapatan na pangunahan ako sa mga desisyon ko. Ako ang masusunod sa buhay ko at hindi kayo. Galit niyang ani habang pinagsusuntok ang una niya. Mabuti na lang at malambot yon, hindi nasasaktan ang mga kamao niya. Kinabukasan, sa opisina ni Christopher ay nabalitaan niyang tinanggihan ng anak ni Wilfredo ang offer niya para makabayad na sila sa kanilang pagkakautang. Anong plano mo ngayon? Tanong ng kaibigan niyang si Neil. Kung hindi siya madadala sa mahinang usapan, gawin niyo na ang dapat niyong gawin. Basta siguruhin niyo lang na ipagbubuntis niyang magiging tagapagmana ko. Ako nang bahala dyan, huwag ka mag-alala. Good. Inilapag ni Christopher ang puting sobre sa mesa na kaagad namang kinuha ng kaibigan niya. Ipagkakatiwala ko na sa inyong lahat. Papaano ang ama niya? Walang magagawang ama niya sa gusto ko. Alam kong mahal niya ang anak niya pero alam ko rin na mas pipiliin pa rin niyang kumpanya nila. Okay, alis na ako. Tumangulang si Christopher sa kaibigan niya. Pagkagising ni Yumi ay masakit kagad ang ulo niya. Dala ng hangover kahit naman konti lang ang nainom niya.
Masakit din ang kalamnan niya at pati ang katawan niya ay masakit din. Nang salatin niya ang kanyang noo, ay alam niyang may lagnat siya. Shucks! Bakit naman ako nilalagnat? Kung minamalas ka nga naman oh. Reklamo niya dahil masama talaga ang pakiramdam niya. Ang inaalala pa niya ang kanyang kaibigan na sigurado siyang hinihintay na siya ngayon. Nang magring ang phone niya ay napilitan siyang kumilos para kunin yun sa kanyang mesa. Babaita ka, kanina pa kami nandito. Asan ka na? Sasama ka pa ba? Bungad sa kanya ng kanyang kaibigan. Sorry, hindi ako makakasama sa inyo. Bakit? May trangkaso ako eh. Oh my goodness, ano ka ba? Akala ko... Napapikit si Yumi nang mamatay ang tawag. Senyorita Yumi, nakahanda na pong almusal nyo. Nasa baba na rin po ang inyong ama at naghihintay sa inyo. Tawag ng katulong sa kanya pero walang ganang sumagot si Yumi. Hindi rin nila ma-open ang kwarto nito dahil nakadouble lock ang pinto at siya lang makakapagbukas noon. Sir, ayaw pong buksan ni senyorita ang pinto ng kanyang kwarto. Hindi rin po siya sumasagot. Okay na, hayaan mo na lang siya. Babangon din yan mamaya. Okay po sir. Kain na po tayo, Dad. Napilitang tumango si Wilfredo at kumain kasama si Sofia. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na si Sofia sa kanyang ama. Umalis na rin si Wilfredo dahil may meeting pa siya kay Christopher. Pagdating niya sa restaurant ay kaagad niyang tinanong ang reservation na pinabook niya. This way po sir. Kaagad na sumunod si Wilfredo sa waitress. Hanggang sa nakarating siya sa isang VIP room kung saan ay mga bigatin lang ang pwedeng pumasok. Ilang minuto lang ay dumating na rin si Christopher sa naturang restaurant. Pumayag na bang anak mo? Kaagad na tanong ni Christopher nang makaupo siya. Napabuntong hininga si Wilfredo bago nagsalita. I'm sorry Mr. Cabrera, pero hindi sumang-ayon ang anak ko sa gusto mong mangyari. Ganun ba? May nakahanda ka na bang pangbayad sa utang mo? Mr. Cabrera, bigyan mo pa ako ng konting panahon para makumbinsingan ako. Sinabi mo na hindi siya papayag, hindi ba? Kaya sige, hindi natin siya pipilitin. Bibigyan kita ng 1 linggong palugit. Sapat na siguro yun para makabayad ka sa akin. Umalis na si Christopher habang napabuntong hininga naman si Wilfredo. Laglag ang balikat niya na umalis sa restaurant. Pag-uwi niya si Yumi kagad ang hinanap niya. Sir, kanina pa pong umaga hindi lumalabas si Senyorita Yumi. Balita ng katulong kay Wilfredo. Kaya't biglang nag-alala siya sa bunso niyang anak. Mabilis na umakyat si Wilfredo sa taas at kinatok ang pinto ng anak niya. Pero nakailang katok na siya ay hindi pa rin to sumasagot. Yung duplicate ng susi, kunin mo. Kinakabahang utos ni Wilfredo sa katulong. Sir, kanina pa po namin yan hindi mabuksan. Kumuha kayo ng pwedeng ipanggiba sa pinto at tumawag kayo sa guard para matulungan nila tayo. Kaagad na umalis ang katulong. At pagbalik nito'y kasama na nito ang 2 guard. Giniba nilang pinto sa kwarto ni Yumi para makapasok sila. Nang magtagumpay sila'y saka palang napanatag ang matanda. Agad siyang pumasok nang masilip ang anak na nakahiga sa kama. Yumi, gising! Natigil sa pagsasalita ang matanda nang makitang napakainit ng anak niya. At halos wala na itong dugo sa mukha. Ihanda niyong sasakyan, dadalhin natin siya sa ospital. Agad na nagpanik ang mga katulong. Habang isang guard naman ang bumuhat kay Yumi palabas sa kwarto nito. Pagdating nila sa kotse ay kaagad din na ipinasok nila si Yumi at mabilis na pinatakbo ng driver ang sasakyan. Pagdating sa ospital ay inasikaso kaagad ng mga doktor si Yumi. Saka lang din nakahinga ng maluwag si Wilfredo nang malaman na okay ang anak niya. Kailangan lang nitong magpahinga at pinagbabawalan din ito na uminom ng alak. Sa kanyang opisina ay busy siyang nakatutok sa kanyang laptop nang magring ang kanyang cellphone. Anong problema? Tanong niya kagad sa kanyang kaibigan. Na-admit sa ospital ang anak ni Mr. Wilfredo dahil sa trangkaso. Anong plano mo? Hintayin niyong gumaling siya bago siya turukan. Ayoko may masayang ni Emilia ko. Bakit? Marami pa naman dyan sa bayag mo, hindi ba? Natatawang sabi ni Neil. Alam niyang babatukan siya nito kung nasa malapit lamang siya. Kaya't sinamantala na niya ang pagkakataon. Siguraduhin mo na mababayaran mo ang doktor na gagawa niyan. At ako nang bahala sa kanyang ama. Umaayon sa atin ang panahon kaya
Huwag na natin tong sayangin. Okay, basta ang bonus ko huwag mong kalilimutan. Ipapadala ko na mamaya. Napayes si Neil sa kabilang linya bago nagpaalam sa kaibigan niya. Finally, umaayon na sa akin ang panahon. Magiging akin ka na rin, Yumi. Hindi ka man makuha sa santong dasalan, pues kukunin kita sa santong paspasan. Nakangiting sabi ni Christopher kahit siya lang mag-isa sa kanyang opisina. Nagising si Yumi na puro puti na ang kanyang paligid. Nangakmang babangon siya'y kaagad na nilapitan siya ng kanyang ama. Iha, mabuti naman at nagising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Nasaan ako? Tanong niya sa kanyang ama at hindi pinansin ang tanong nito. Nasa ospital ka. Nilagnat ka kasi kagabi kaya dinala kita rito. Malumanay na ani ni Wilfredo. Saka pa lamang naalala ni Yumi na nilagnat pala siya. At dahil sa init niya at walang kain ay nawalan siya ng malay. Ingatan mo naman ang sarili mo, Yumi. Huwag ka namang magpabaya. Ano pa bang saysay na alagaan kong katawan ko kung ipambabayad mo naman ako sa utang mo? Natameme si Wilfredo at hindi nakasagot sa anak niya. Sa tono kasi ng pananalita nito ay kinasusuklaman na siya ni Yumi. Hindi ka napipilitin ni Cabrera na magpakasal sa kanya. Basta't mabayaran lang natin ang malaking pagkakautang ko sa kanya. Ikaw lang ang magbabayad, hindi ako kasali. Don't worry, Iha. Hindi ka kasali sa magbabayad. Pangako ko yan sa'yo. Nang pumasok ang doktor ni Yumi ay dala na nito ang resulta sa test ng dalaga. Ayon sa test mo ay wala ka namang ibang sakit. Ang naranasan mong panghihina at pagkakaroon mo ng lagnat ay dala lang ng ipinagbubuntis mo. Congratulations nga pala, you're 2 weeks pregnant. Nakangiting ani ng doktor. Parang nabingi si Yumi sa kanyang narinig. Ano pong buntis? Nagpapatawa po ba kayo, Dok? Kinakabahang sabi ni Yumi. No, you're pregnant. At 2 linggo na. At kung maaari ay tigilan mo muna ang kakainom mo dahil hindi yun makakabuti sa anak mo. Nagpaalam na ang doktor pero si Wilfredo ay hindi pa rin nakapagsalita. Nanghihina siyang umupo sa sofa na nasa kwarto ng anak niya. Parang pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Hindi lang kasi si Yumi ang buntis. Maging si Sofia ay buntis din sa boyfriend nito ngayon. Kaya sunod-sunod ang naging problema niya. Sino nga man yan? Mahinahong tanong ni Wilfredo sa anak niya, pero hindi sumagot si Yumi. Pumikit lang siya at hinayaan na magsilagasan ng mga luha niya. Hindi na lang pinilit ni Wilfredo na magsalita ang anak niya. Hinayaan na lamang niya ito. Ayaw niya nang magsalita at baka kung ano pang masabi niya rito. Sa kanyang opisina, ay galit na itinapon ni Christopher ang kanyang cellphone matapos malaman ang balita mula sa kanyang kaibigan. Gusto niyang malaman kung sinong ama ng pinagbubuntis ni Yumi. Pero ayon sa kaibigan niya, walang sinabi ang dalaga sa kanyang ama. Sisiguraduhin ko na mawawala sa buhay mo ang lalaking yon, Yumi. Galit na sabi ni Christopher. Pwede ka nang ma-discharge ngayon. Maiwan na muna kita dito para mabayaran ang billing mo. Hindi pa rin nagsasalita si Yumi kaya lumabas na ang daddy niya. Pagdating sa kanilang bahay ay nagkukulong lang si Yumi sa kanyang kwarto. Kahit ang pagkain na ipinahain ng kanyang ama ay hindi niya kinain. Huwag mong idamay ang anak mo sa kung ano man ang kalokohan na nasa isip mo. Anghel yang nasa tiyan mo kaya ingatan mo yan. Tanging iyan lamang meron ka kung sakaling mawala na ako. Napaangat ng tingin si Yumi sa ama na nasa gilid ng pinto. Nakasandal habang nakatingin sa kanya. Para ka namang mamamatay na sa sinasabi mo. Hindi natin hawak ang buhay natin, Yumi. Dapat maging handa ka palagi sa kung ano man ang posibleng mangyari. Malakas ka pa naman. Tuluyan ng tumulo ang luha ni Yumi habang nakatingin sa kanyang ama. Pasaway na ba talaga ako? Ngumiti lang si Wilfredo sa kanilapitan ng anak niya. Ikaw mismo, alam mo kung ano ka. Kung saan ka masaya doon ka. Simula ngayon ay hahayaan na kita. Gusto kong makita kang masaya. Salamat, Dad. Niyakap niya ang kanyang ama at doon umiyak ng husto. Matagal na rin niya itong hindi nayakap mula nang magrebelde siya rito. Sir, nakita ko na po siya. Ani ng isang private investigator ni Andrew.
Ayon po sa nalaman ko, nagkakautang ang pamilya ni Yumi sa isang Christopher Cabrera at makakabayad lang sila kung magpapakasal si Yumi sa napag-utangan ng kanyang ama. Magkano bang utang ng ama niya? 30 million po, sir. At nitong nakaraan lang ay minamadali na sila ng naturang lalaki na makabayad matapos malaman na buntis ang dalagang gusto niyang pakasalan. She's pregnant? Are you sure? Yes, sir. She's 2 weeks pregnant. Oh goodness. Nalaman ko rin na obsessed ang lalaki niyan sa pinapahanap mo, sir. At gagawin niyang lahat, makuha lang ang gusto niya. Okay, manmanan mo pa rin ang lalaking yan at i-report mo kagad sa akin ang mga galaw niya. Yes, sir. Good, thank you. Asahan mong matatanggap mo ang bayad mo ng buo. Salamat po, sir. Nagpaalam na ang private investigator at naiwan si Andrew na nakangiting binuksan ang hawak niyang envelope. Finally, I found you, my beautiful soon-to-be wife. Nakangiting ani ni Andrew habang nakatingin sa mukha ng babaeng nasa larawan. Pinadausdos niya ang kanyang daliri sa ilong, mukha at labi ng dalagang nasa larawan. Sobrang amo ng mukha nito, pero pag nilapitan mo, daig pa niyang palaging may regla dahil palagi itong galit. Naalala pa niya kung papaano siya nitong singhalan nang muntik na itong matapilok at siya pang sinisisi. Hindi ko hahayaan na mapunta ka sa kanya at ang anak ko, Yumi. Pinapangako kong hindi ka niya magagalaw. May diing sabi ni Andrew habang kausap ang larawan ng dalaga. 2 buwan pa lang si Andrew sa Pilipinas. Napilitan siyang umuwi doon dahil siya nang humahawak sa kumpanya ng kanyang abuelo dahil hindi na nito kaya. Matanda na kasi ito at kailangan na nitong magpahinga. At sa welcome party niya ay nakilala niyang dalaga. Lasing na ito at hindi niya alam kung saan to uuwi. Kaya niya to dinala sa kanyang kondo. Doon na may nangyari sa kanila. Unang kita pa lang ni Andrew kay Yumi ay nabighani na siya rito. Kaya talagang gusto niya itong makitang muli. Lalo na ngayon na magkakaanak na sila. Alam niya ang anak niyang dinadala nito dahil siyang unang lalaki sa buhay ng dalaga. Ano ba? Bulag ka ba? Bulyaw kagad ni Yumi sa lalaking nakasombrero na bumangga sa kanya. I'm sorry. I'm sorry. Sarap mong sapakin. Inis na sabi ni Yumi habang hindi tinitignan ng lalaki. Lihim namang napangisi si Andrew sa pagsusungit ng dalaga. Talagang sinundan niya ito nang malaman na umalis ito sa bahay nila. Manang, 1 kilo nga nitong hilaw na mangga at 1 kilo nitong hinog. Kausap ni Yumi sa tindera ng mangga sa palengke. Mas malinis ang mangga sa mall kesa sa mangga dito sa palengke. Mahinang sabi ni Andrew sa dalaga. Ano naman ang paki mo kung dito ko gustong bumili? Sino ka ba? Gustong sabihin ni Andrew kung sino siya. Pero hindi na muna niya sinabi. Hinayaan na lang muna niyang dalaga na mamili kung anong nais niyang kainin. Nang magring ang phone niya ay kaagad niya itong sinagot. Sir, nasa palengke pong tauhan ni Mr. Cabrera. Mabilis na ibinulsa ni Andrew ang hawak niyang cellphone at pinuntahan ng dalaga. Let's go. Hinila ni Andrew ang isang kamay ng dalaga habang ang isa naman ay sa mga binili nito. Sandali, ano ba? Ba't ka ba basta nalang nangihila? Sino ka ba talaga? Kanina ka pa ha? Tinanggal ni Andrew ang suot niyang sombrero pagdating sa kanyang sasakyan at hinarap ang dalaga. Oh no! Napaatras ang dalaga pero agad din siyang napatigil nang may tao na sa likuran niya. Anong kailangan mo sa akin? Ba't nandito ka? Kinakabahan niyang tanong sa binata. So kilala mo na ako. Mabuti naman at hindi mo ako nakalimutan. Nakangiting nito. At sino naman ang makakalimot sa lalaking sinamantalang kalasingan ko? Ha? Correction. Ikaw ang nanamantala sa akin. Kaya ako nagawa yun. Excuse me? Bakit? Huwag mong sabihin na hindi ka aamin na inakit mo ko ng gabing yon. Nakangiting pangasar ni Andrew sa dalaga na ikinapula nito. Nang maalala niyang nakita niya nang umagang umalis siya sa kondo ng lalaki ay lalo lang siyang namula. Wala kasing saplot ang lalaki na mga oras na yon. Kaya kita niyang batuta nito. Parang galit pa rin sa kanya. Natauhan lang si Yumi sa pag-iisip ng buhatin siya ni Andrew at isinakay sa kotse nito. Wala ka na bang ibang bibilhin? Ako nang bibili para sa'yo. Mahinahong sabi ni Andrew sa dalaga.
Bakit ka ba biglang nagpakita sa akin? Alam mong one night stand lang ang nangyari sa atin noon, hindi ba? At walang relasyon na namamagitan sa ating dalawa. Kinalimutan ko nang nangyari sa atin. Pabulong-bulong na lang nasabi ni Yumi. Ayaw niya kasing may iba pang makarinig sa sinabi niya. Kung kaya mong kalimutan ang nangyari sa ating dalawa, pues ako hindi. Napabuntong hininga si Yumi at nasa labas pa rin ang tingin niya. Kalimutan mo nang tungkol sa nangyari sa atin dahil ikakasal na ako. Diretso niyang sabi sa lalaki. Nakautang ng malaki ang daddy ko sa mga kabrera at akong kabayaran na hinihingi niya. At kung hindi ko may bibigay ang gusto niya, ipapakulong niya si daddy. Siya na lang ang meron ako, kaya hindi ko hahayaan na makulong siya dahil lang sa akin. At sa tingin mo ba papayag akong makasal ka sa kanya? Ngayon pang alam ko na magkakaanak na tayo? Galit na sabi ni Andrew. Napakislot si Yumi nang tumalim ang tingin sa kanya ng binata. Paano mo nalaman? Nauutal niyang tanong sa binata. Sa tingin mo ba maitatago mo sa akin ang pagbubuntis mo habang buhay? Kung hindi ko pa inalam, itatago mo na lang ang anak ko sa akin, ganun ba? Umiwas to ng tingin sa lalaki dahil nakita niyang galit ito sa kanya. Babayaran ko ang utang ng amo mo sa lalaking yon para hindi ka na magpakasal sa kanya. Biglang lumambot ang tono ni Andrew nang makitang natakot ang dalaga sa kanya. Si Yumi naman ay pilit na pinipigilan ng sarili na wag maiyak. Alam niyang hindi biro ang utang nila sa mga kabrera. Pero umaasa siyang tototohanin ni Andrew ang pagtulong sa kanya. Dahil kahit siya'y ayaw niyang makasal sa lalaki. Pero ang makitang nasa kulungan ng ama dahil wala siyang ginawa'y hindi niya kaya. Nasaan tayo? Kaninong bahay to? Huwag kang mag-alala, bahay ko to. At safe ka dito. Nakahinga ng maluwag si Yumi. Akala niya kung saan na siya dinala ni Andrew. Maupo ka lang dito at ipagbabalat kita ng mangga. Wala sa sariling napatango si Yumi sa binata. Iniwan na siya nito at pumunta ito ng kusina. Hindi kalakihan ang bahay ng binata pero masasabi niyang maganda to. Malinis din ang paligid. Wala kang makikitang kalat at parang hindi lalaki ang nakatira. Matapos balatan ng manggay dinala na ito ni Andrew sa sala. Kasama ng sausawan. Natatakam naman si Yumi na nakatingin sa mangga na nasa harapan niya. Nang mailapag ito ni Andrew ay kaagad niya itong sinunggaban. Kanina pa niya gustong kainin yon pero nahihiya siya sa binata. Gusto mong kumain ito? Halos masira ang mukha ni Andrew nang diretsyong isubo ni Yumi sa kanya ang isang pirasong mangga. Ang sama naman ng mukha mo, hindi naman maasim ah. Tila bata na sinabi nito. Hindi alam ni Yumi kung bakit gustong-gusto niyang nakikita na nasisira ang mukha ni Andrew dahil sa kinain nito. Kain ka pa. Oo, marami pa to. Huwag kang tumanggi baka magalit ang anak mo sa tiyan ko. Ganun ba yun? Sabi nila, oo daw, ganun daw yun. At kapag hindi nakain ng nanay o pinakain ng nanay ang gusto ng bata, ang sabi, makukunan daw ang nanay na nagdadalang tao. Kaagad na inagaw ni Andrew ang bowl na may lamang mangga. At walang pasabi na kinain ng laman nun, habang napanganga na lang si Yumi sa ginawa ng lalaki. O ayan ah, siguro naman hindi na makukuhang anak ko. Nakangiting sabi ni Andrew at tila nagyabang pa ito kay Yumi. Nakangiting pinagmasdan ni Yumi si Andrew. Sobrang naaaliw siya sa itsura ng binata. Anong nakakatawa? Sita ni Andrew sa dalaga. Agad na itikom ni Yumi ang bibig niya nang makitang parang galit si Andrew. Bakit? Bawal na bang tumawa? Tumawa ka rin kung gusto mo para may kasama ako. Naiiling na tumayo si Andrew dahil alam niyang hindi nagpapatalong dalaga. Buong maghapon ay magkasama ang dalawa. Nung una nahihiya pa si Yumi nakasama si Andrew. Pero kalaunan ay nakapalagayan na rin niya ito ng loob. Lalo pat maalaga ito sa kanya. Pinagluluto rin siya nito ng gusto niyang pagkain. Kompleto kasi ng lulutuing pagkain ng malaking ref nito. Sa opisina ni Christopher ay nalaglag ang balikat niya nang malaman na nakapagbayad na si Wilfredo sa utang nito sa kanya. Sino nagbayad sa malaking utang niya sa akin? Isang Vince Villaruel po, sir. Ani ng kanyang sekretarya. Okay, makakalabas ka na. Pag-alis ng sekretarya niya, kaagad niyang tinawagan ng kanyang kaibigan. Gusto kong malaman kung sino si Vince Villaruel sa buhay ni Yumi. Bungad niya kay Neil nang sumagot ito.
Agad na natigilan si Neil pagkarinig niya sa pangalan na binanggit ni Christopher sa kanya. Anong meron sa kanya? Alamin mo kung sino siya sa buhay ni Yumi. Siyang nagbayad sa utang ni Wilfredo sa akin. Ibig sabihin, malaki ang papel niya sa babaeng gusto kong makuha. Okay, aalamin ko kung sino siya. Ibinaba na ni Christopher ang tawag habang napabuntong hininga naman si Neil. Thank you sa paghatid mo sa akin ha. Pasasalamat ni Yumi sa binata. Of course, dala mo ang anak ko kaya kailangan masiguro kung safe kayo ni baby. Parang may bumara sa lalamunan ni Yumi nang marinig ang sinabi ng binata. Akala niya, concern sa kanyang binata dahil may gusto ito sa kanya. Pero hindi pala, dahil lang pala sa anak nitong ipinagbubuntis niya. Assuming ka kasi? Anya ng kabilang bahagi ng isip niya. Babalik ako rito bukas para makausap kong ama mo. Tumangulang si Yumi sa binata. Hinintay muna nito na makapasok siya sa loob, saka pa lang ito umalis. Siya bang ama ng dinadala mo? Nagulat si Yumi sa biglaang pagsasalita ng kanyang ama. Nakita pala nito si Andrew na siyang naghatid sa kanya. Opo. Mahina niyang sagot sa kanyang ama habang nakayuko. Siya rin bang nagbayad sa utang natin kay Mr. Cabrera? Napaangat ng tingin ni Yumi sa kanyang ama dahil sa sinabi nito. Bayad na po tayo? Wala sa sariling tanong niya sa kanyang ama. Oo, hindi ko alam na sobrang yaman pala ng ama ng anak mo. Hindi ko po alam na ganun siya kayaman. Maswerte ka sa kanya. Kilala ko ang ama ng batang yon. Ang nag-iisang Daniel Balthazar na inuidolo ng lahat dahil sa husay niya pagdating sa negosyo. Po? Masaya na akong makita na nasa maayos ka ng kalagayan anak. Sana nga po, Dad. Aniyan niya sa kanyang isip. Alam niyang dahil lang sa anak niya kaya siya nilapitan ni Andrew at wala siyang magagawa kung anak lang niya ang habol nito sa kanya. Kumain ka na ba, Dad? Pag-iiba niya ng paksa. Tapos na akong kumain. Alam kong kumain ka na rin kaya sige na, magpahinga ka na. Humalik muna si Yumi sa kanyang ama bago siya umakyat sa kwarto niya. Naglinis lang siya saglit sa kanyang katawan bago siya humiga sa kama. Nakaidlip na siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Tamad niya itong kinuha at sinagot na hindi tinitignan kung sinong tumatawag. Hello? Why are you still awake? Bawal sa isang katulad mong buntis ang mapuyat. Sermon kaagad ni Andrew sa dalaga. Napamulat ng mata si Yumi nang marinig ang boses ng binata sa kabilang linya. Alam mo bang bawal din sa isang katulad mo magpuyat? Balik na sabi rin ito. What? And why? Wala akong sakit para pagbawalan mo rin ako. Binabaliktad mo lang ako eh. Hindi kita binabaliktad. Totoo kasi ang sinasabi ko. Baka mabawasan pang kapugian mo. Anya ng dalaga habang nakangiti. Hindi naman kagad nakasagot si Andrew sa kabilang linya. Natauhan lang siya nang magsalita ulit ang dalaga. Andrew, andiyan ka pa ba? Yes, nandito pa ako. May tinignan lang akong saglit. Palusot niya sa dalaga. Hindi niya kasi alam kung anong isasagot niya rito. Ganun ba? O sige, inaantok na ako eh. Humikab pa siya sa kabilang linya na narinig naman ni Andrew. Good night. I love you. Mahina ng pagkasabi niya noon kaya alam niyang hindi ito narinig pa ng dalaga. Nakailang inom na ng tubig si Andrew pero hindi pa rin siya nakatulog. Hello? Kuya! Nailayo ni Andrew ang phone sa kanya nang tumili si Arya sa kabilang linya. Kuya! Alam mo ba kung sinong kasama ko? Surprise! Hinila ni Arya sa kanyang tabi ang isang babae. Nahihiya pa ito nang makita sa screen si Andrew. Hi! Nahihiyang bati nito kay Andrew. Anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Galit na ani ni Andrew sa kanyang kapatid. Kuya, wag mo nga siyang sigawan. Of course, gusto kanyang makita kaya siya pumunta rito. Nakangiti pa ito kay Andrew. Inaantok na ako. May importante pa akong meeting bukas. Good night. Hindi na hinintay pa ni Andrew na makasagot ang kapatid. Pinatay na kagad niya ang tawag. Isa si Lexi sa dahilan kung bakit umalis ng Amerika si Andrew. Nakipaghiwalay kasi sa kanyang dalaga ng walang dahilan. Kaya para makalimutan niya ito ay umuwi siya ng Pilipinas. Sakto naman na nakilala niya si Yumi. Kaya nawala na ng tuluyan sa isip at puso niya si Lexi.
Hindi nga siya makapaniwala na ganun lang kabilis. Nakalimutan niya na ang kanyang unang nobya at una niyang minahal. Sa kakaisip ni Andrew ay hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay maaga siya sa kanyang opisina dahil marami siyang dapat gawin. Habang tutok sa laptop ay hindi niya namalayan ang pagpasok ng isang lalaki. "Mr. Cañete?" Gulat niyang sabi nang makitang lalaking kaidaran lang ng kanyang ama. "Pasensya na at pumasok na kagad ako, Mr. Balthazar. Alam kong busy ka pero hindi na ako makapaghintay pa ng bukas." Anya rito. "Ano hong kailangan mo?" "Gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa malaking naitulong mo sa kumpanya ko." Pag-uumpisa nito. "Sa iyong anak ka dapat magpasalamat. Dahil kung hindi dahil sa kanya ay mananatili ang utang mo kay Mr. Cabrera. At yun ang hindi ko mapapayagan. Ayokong ibang tao ang makagista ng anak ko. Kaya ako ginawa yun. Bilib ako sa paninindigan na meron ka. Sana ay hindi lang sa anak mo. Kaya mo hinahabol ang anak ko. Alagaan mo sana siya. Uhaw sa pagmamahal ang anak ko dahil hindi ko na siya naalagaan ng dahil sa kumpanya. Kaya ang akala niya ay ang kapatid niya lang palagi kong iniintindi. Simula kasi nang mamatay ang mami niya, ganun na siya. Kaya ipinagkakatiwala ko siya sa iyo. Makakaasa ka, Mr. Cañete, na aalagaan kong anak mo. Salamat." Nagpaalam na si Wilfredo sa binata na tinanguan lamang nito. Kalalabas lamang ni Yumi sa banyo nang magring ang phone niya. Nang makita kung sinong tumatawag, ay kaagad niya itong sinagot. "Hello, Andrew? How was your sleep?" Ramdam kaagad ni Yumi ang pag-init ng pisngi niya nang marinig ang boses ng binata. "Okay naman. Kumain ka na. Huwag mong kalimutan ng kumain ng masustansyang pagkain. At ang mga vitamins mo, inumin mo yan sa tamang oras." Paalala ng binata sa dalaga. "Opo sir, susundin ko po lahat ng bilin mo." Nakangiting ani ni Yumi, kahit hindi naman kita ng binata ang pagngiti niya. "I know, you smiled." Hindi bakit naman ako ngingiti?" "Alam ko lang." "Aba, manguhula ka na pala ngayon Yeah, pagdating sa'yo." Lalo lang napangiti si Yumi sa sinabi ng binata. "Ewan ko sa'yo. O sige na, ibababa ko na to." "Okay, take care." "Thank you." Kinikilig na ibinaba ni Yumi ang tawag. Buong buhay niya ngayon lang may nagsabi sa kanya ng ganon. At para siyang bata na nabigyan sa hinihiling niyang laruan. "Kalimutan mo na siya, bro. Hindi mo siya pwedeng taluhin kay Andrew. Kilala mong lalaking yun. Kung maimpluwensya ka, mas maimpluwensya mga Balthazar. Lalo pa silang namamayagpag ngayong si Andrew nang humahawak sa kumpanya ng lolo niya." Ani Neil kay Christopher. Inisang tunggalang ni Christopher ang hawak niyang wine. Hindi siya pumasok sa kanyang kumpanya. Pinuntahan lang niya ang kaibigan at nakipag-inuman dito. "Yeah, siguro nga tatanggapin ko na lang na hindi lang talaga magiging akin ang babaeng high school pa lang. Gustong gusto ko na. Sobrang sakit lang. At kahit anong gawin ko, hindi pa rin niya ako makuhang mahalin." Napabuntong hininga si Neil at tinapik sa balikat ang kaibigan. "Hindi lang naman siyang babae, bro. Marami pa naman dyan. Nasasabi mo lang na hindi ka na makakahanap ng babae na katulad ni Yumi dahil nakapokus ka sa kanya ang atensyon mo at hindi mo na binibigyan ng pansin ang mga babaeng palaging nakasunod sa'yo. Pero kung titignan mong paligid mo, marami pang babae na katulad ni Yumi. Subukan mong kalimutan siya at ibaling sa ibang pagtingin mo. Sinisiguro kong makikita mong babaeng para talaga sa'yo. Huwag kang magpakasama dahil lang kay Yumi. May iba na siyang gusto. At pagmamay-ari siya ng taong malaking na itulong sa pamilya mo. Lalo na sa paglago ng negosyo mo." Pagpapaalala ni Neil kay Christopher. Ang pamilya Balthazar ang tumulong sa magulang ni Christopher noon para hindi ito makulong sa kasong kinakaharap nito. At ang mga itong tumulong para mapatayo muli ang kanilang kumpanya na pabagsak na sana. "I know." Maiksing sagot ni Christopher. Sobrang mahal niya si Yumi. At masakit sa kanya na pagmamay-ari na ito ng iba ngayon. Pero wala siyang choice. Hindi niya pwedeng sirain ang tiwala ng mga Balthazar sa kanila. Kaya't magpapaubaya na siya. "Mabuti naman at naisip mo yan." Ani Andrew nang makipagkita si Christopher sa kanya sa isang restaurant.
Hahayaan ko siya sa mga kamay mo. Pero ito lang ang tatandaan mo. Pag nalaman ko na sinaktan mo siya, babawiin ko siya sa'yo. Hindi ko siya hahanapin pagkatapos ang nangyari sa amin kung hindi pa siya importante sa akin, Mr. Cabrera. Wala akong inaagaw sa'yo dahil hindi naman naging kayo. Huwag kang mag-alala. Aalagaan at iingatan ko siya. At kung gusto mong maghanap ng ipapalit sa kanya, may irereto ako sa'yo. Pero ikaw na ang gumawa ng paraan para mabaling sa iyong pagmamahal niya na noon inaalay niya sa akin. Siraulo ka ba? Hindi ako namumulot ng pinagsawaan ng iba. Nakangising pinagmasdan ni Andrew ang kaharap. Malinis siya babae. Sadyang obsessed lang siya sa akin noon. Ewan ko lang ngayon. Saka nandito lang naman siya sa Pilipinas. Loko. Tinawanan lang ni Andrew ang binatang kaharap. At tulad ng dati, naging magkaibigan silang muli. Sa Amerika, excited nang umuwi ng Pilipinas si Arya kasama ang kaibigan niyang si Lexi. Walang alam si Andrew na uuwi na siya dahil sorpresahin nila ito. Are you ready? Of course! I'm excited to meet him again. I really miss him, Arya. And this time I'll make sure na makukuha ko na siyang muli. And don't worry, I'm at your back para tulungan ka sa gagawin mo. Thank you so much, Best. You're welcome, Best. Ready ng sasakyan, baka malate pa kayo sa flight nyo. Anya ng ina ni Arya na nasa baba na. Okay, Mom. Sabay nang bumaba ng hagdan ng dalawa. Ate, sabihin mo naman kay kuya ihanap niya naman ako ng magandang chicks tulad ng girlfriend niya. Wala sa sariling sabi ni Bruce habang nasa cellphone ang kanyang tingin. Agad na tigilan si Arya maging si Lexi ay napatigil din sa paghakbang nang marinig ang sinabi ni Bruce. Anong sabi mo, Bruce? Sino may girlfriend na? Si kuya? Oh, bakit hindi niyo ba alam? Parang piniga ang puso ni Lexi dahil sa sakit. Kaagad naman siyang dinaluhan ni Arya para paupuin muna. Oo, upo ka muna. I-relax mo muna ang sarili mo. Huwag kang magpapaniwala dyan sa Bruce na yan. Alam natin na maraming kalokohan ng batang yan. Walang salita na umiyak si Lexi habang si Ellie naman at Arya ay sabay na sinamaan ng tingin si Bruce. Pero ang binatilyo, nagkibit balikat lang. Mabilis na lumipas sa mga oras. Lumapag na rin sa airport ang sinasakyan ng dalawang dalaga. Nakangiti si Arya habang tinatanaw ang buong paligid. Ay, ang sarap talaga pag nasa sarili na tayong bansa. Nakapikit pa niyang anya habang ninanamnam ang hangin na lumalapat sa balat niya. Tama ka, lalo na kapag kasama mo mga taong mahal mo sa buhay. Segunda ni Lexi. Ma'am Arya. Manong, bakit po ikaw ang sumundo sa amin? Nasaan si kuya? May nilakad po si Sir Andrew at baka hating gabi na raw po siya makakauwi. Kaya ako ang inutusan niya para sunduin kayo. Wala sa mood na sumakay sa kotse si Arya. Ganon din si Lexi. Inaasahan niyang susunduin sila nang malaman nitong nakarating na sila sa airport. Pero hindi pala. Saan ko po ba kayo ihahatid, Ma'am Lexi? Magalang na anya ng driver. Sa bahay na kaming dalawa, kuya. Dahil pansamantalang dun muna mamamalagi si Lexi kasama ko. Okay po, Ma'am Arya. Pagdating nila sa bahay ay tulog na ang mga katulong. Tanging ang driver na lang nag-akyat ng mga gamit nila sa kanilang mga kwarto. Sa bahay nila Yumi ay nakangiting pinagmamasdan ni Sofia at ng daddy niya si Yumi at Andrew na nagbabangayan. Ayaw kasing paawat ni Yumi. Mabuti na lang at mahaba ang pasensya ni Andrew sa kapatid niya. Ano sa tingin mo, anak? May gusto kaya si Andrew sa kapatid mo? Tanong ni Wilfredo sa anak niya. Sa tingin ko naman, Dad, hindi naman siguro ganyan kasweet at kaalaga si Andrew kay Yumi kung wala pa siyang gusto sa kapatid ko. Tama ka dyan, anak. At sana ganun din ang kapatid mo para matigil na siya sa kakagala niya kasama mga kaibigan niya. Hayaan mo, Dad. Dumating na ang lalaking magpapatiniw sa kapatid ko. At kampante na akong iiwan kayo dito sa bahay. Pero huwag ka mag-alala. Dadalawin naman kita palagi rito eh. Nakangiting anya ni Sofia. Pero iba pa rin yung palagi ko kayong kasama dito, Sofia. Si Daddy talaga. Huwag ka nang malungkot. Alam ko na hindi kayo iiwan dito ni Yumi. May magagawa pa ba ako? Natatawang sabi ni Wilfredo. Mahal na mahal niya ang dalawang anak niya. At kung saan sila masaya,
ay doon na rin siya. Hating gabi na nang dumating si Andrew sa bahay nila. Pagpasok pa lang niya nagulat na siya kung sinong sumalubong sa kanya. "Drew, I missed you." Hindi nakagalaw si Andrew nang diretsyo siyang yakapin ni Lexi. Sabay halik sa kanyang labi. Nang matauhan ay kaagad niyang itinulak ang dalaga. Kaya napaupo sa tile si Lexi habang umaaray dahil malakas ang pagkakatulak ni Andrew sa kanya. "And what are you doing here? At sinong nagsabi sa'yo na pwede mo akong halikan?" Galit na ani ni Andrew. Napaiyak sa sobrang hiya si Lexi dahil pati si Arya nagising na rin. "Kuya, bakit? Ano nangyari?" Tarantang tanong nito sa kapatid nang maabutan niya ito sa sala. "Sabihin mo dyan sa kaibigan mo na magkaroon naman siya ng delikadesa sa pagkatao niya. Kung ayaw niyang napapahiya." "Sandali, bakit ba? Ano bang ginawa niya at ganyan kakagalit sa kanya?" "She freaking kissed me without my permission." "What? Yun lang, galit ka na kagad? My goodness kuya, she's your girlfriend." Galit na sigaw ni Arya sa kapatid niya. "She's not my girlfriend, Arya. She's freaking my ex-girlfriend." Agad na napaatras si Arya nang makita ang galit na mukha ng kapatid niya. "Andrew, tama na. Arya, huwag ka nang sumagot. Alam kong ako may kasalanan kaya huwag na kayong mag-away please. Matuto kang lumugar kung saan ka nararapat. At igalang mo yung sarili mo. Hindi yung ipipilit mo yung sarili mo sa lalaking ayaw naman sa'yo." "Kuya." "Isa ka pa." Napatikom ang bibig ni Arya nang tumaas ang boses ni Andrew sa kanya. Bakit ka ba naninigaw ha? Ano bang problema mo? Umuwi ka lang dito sa Pilipinas, naging ganyan ka na. Kung makasigaw ka parang hindi mo ako kapatid ah. Bakit? Yan na ba yung epekto sa'yo ng babaeng ipinalit mo kay Lexi? Ha kuya?" Nagtangis ang bagang ni Andrew habang matilim ang tingin na ipinukol sa kapatid niya. Kung hindi lang niya ito kapatid, baka nasakal na niya ito. Iniwan ni Andrew ang kapatid at si Lexi sa sala. Umakyat siya sa kanyang kwarto at pabalya yung isinara. "Okay ka lang ba, Lexi?" Nag-aalalang tanong ni Arya sa kaibigan. Umiiyak to at hindi pa rin to tumatayo sa binagsak niya kanina. "Ang sakit pala, best. Ang sakit pala kapag ang lalaking mahal mo ayaw na sa'yo." "Oh, ngayon wag mong sasabihin na susuko ka na. Titigil ka na para makuha siya? Tandaan mo na ikaw lang ang nababagay sa kanya, Lexi. Alam kong magbabago pa ang isip ni kuya. Kaya wag kang sumuko, May isip din niya kung anong halaga mo sa buhay niya." Nagpahid ng luha si Lexi at tumango sa kaibigan niya. Tinulungan naman siya ni Arya na tumayo. Kinabukasan ay maaga nang umalis si Andrew at hindi na nga naabutan ito ng dalawang dalaga nang magising na ang mga ito. "Maagang umalis si kuya?" "Yes po, senyorita." "Alam niyo ba kung saan siya pupunta?" "Hindi po, senyorita." Nakasimangot na umupo si Arya habang si Lexi tahimik lang na umupo rin kasama niya. Kumain sila na walang kibuan hanggang sa natapos na siya. Habang nagpapahangin sa labas ng kanilang bahay ay tumunog ang cellphone ni Arya. "Nandito po sila sa isang restaurant, ma'am." Balita ng lalaki. "Good." Nakangiting ani ni Arya. Gusto niyang malaman kung sinong ipinalit ng kuya niya kay Lexi. Alam niyang hindi basta-bastang pupulot ang kuya niya pag hindi ito lamang kay Lexi. "Anong sabi?" "Magbihis ka na. Alam ko na kung nasan sila." Nakangiting tagumpay si Lexi sa kaibigan niya. Mabilis na silang nagbihis. Pagkatapos ay pinuntahan ng restaurant na sinasabi ng inutusan niya. "Ang dami-dami naman itong in-order mo. Sigurado ka ba na mauubos natin to?" "Kung hindi natin to mauubos, ipabalot na lang natin para dalhin sa bahay." Nakangiting tumango si Yumi habang nilalantakan ng mga pagkain na nasa mesa. Lahat kasi yun ay masasarap, kaya sinamantala na lang niya ang pagkakataon. "Kumain ka lang dyan. Magre-restroom lang ako saglit." "Sige." Patuloy lang na kumakain si Yumi pero napaangat siya ng tingin nang may biglang nagsalita. "So, ikaw palang kinababaliwan ng kuya ko? At wawa, sarap na sarap ka pa sa kinakain mo. Alam mo ba na sobrang mahal ng mga pagkain na yan?" Masungit na ani ni Arya. "Excuse me? Sino ka ba? Hindi kita kilala." Masungit din na sabi ni Yumi. "Paano naman ako makikilala ng isang malanding kagaya mo? Porma mo pa lang, wala ka ng kamuwang-muwang sa lipunan.
Pangiinsulto pa nito sa dalaga. Napangisi si Yumi sa dalaga nang pasadahan siya nito ng tingin. Hindi ako makapaniwala na isang katulad mo lang ang pinalit ni Kuya kay Lexi. Ew, hindi ko alam na mababang uri na palang type ni Andrew ngayon. Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? At ano yung sinasabi mong kapatid ka ni Andrew? Yes, I'm his sister and she is Lexi. Siya yung girlfriend ni Kuya. Kaya I'm warning you, layuan mo yung kapatid ko. Dahil kung hindi, ako makakalaban mo. Bantaan ni Arya sa dalaga. Sa halip na matakot ay ngumiti pa si Yumi ng matamis sa kapatid ni Andrew. Hindi mo sa akin dapat sabihin yan. Sa kanya mo yan sabihin dahil wala akong panahon para makipagtalo sa'yo. Tumayo na si Yumi dahil balak nang iwan na lang ang dalawa. Pero agad din siyang napahinto nang hilahin ni Lexi ang buhok niya. Malandi ka! Pagbabayaran mong pangaagaw mo sa lalaking para sa akin. Hindi ako makakapayag ng isang katulad mo lang ang lalandi sa nobyo ko. Napadaing si Yumi nang higpitan pa ni Lexi ang paghawak sa buhok niya. Ang mga tao sa restaurant ay napatingin na sa kinaroroonan ng tatlo. Nagsikuhan na ng picture ang iba. Ang iba naman ay nagvi-video pa. Sabing bitawan mo ko eh. Mabilis na umikot si Yumi at tinadyakan ng tiyan ni Lexi. Kaya nabitawan nito ang buhok niya. Habang napaupo naman ito sa sahig, napadaing si Lexi sa sakit. Kaya't malakas na sampal kaagad ang lumipad sana sa mukha ni Yumi. Pero mabilis na nahawakan ng dalagang kamay niya. Pwisit ka! Wala kang karapatan na saktan ako dahil wala akong ginawa sa inyo ng impokrita mong kaibigan. Akala ko ba mayayaman kayo? E asa na yung pinag-aralan nyo? At sa ganitong lugar nyo pa talaga dinalang ugali nyong bulok. Galit na ani ni Yumi. Pabalyan niyang ibinaba ang kamay ng dalaga at alis na siya nang sumakit ang tiyan niya. No! 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 Nahihintatakutan si Yumi nang makita ang dugo na dumaloy sa hita niya. Si Lexi at Arya ay natulala sa takot dahil sa nakita. Andrew! Ang anak ko! Nangingilid ang luha ni Yumi na nakatingin sa lalaking patakbong dinaluhan siya. Yumi! Mabilis na kinarga ni Andrew ang dalaga at isinakay sa kotse. Saka pinaharurot ang kotse niya papuntang ospital. Naiwang nakatulala si Arya at Lexi. Nang dumating ang manager ng restaurant, ay kaagad na humingi ng tawad si Lexi at Arya dahil sa nagawa nilang gulo. Nagpapabalik-balik si Andrew sa paglalakad sa labas ng emergency room kung saan dinala si Yumi. Dumating na rin ang ama ng dalaga at ang kapatid nito. Anong nangyari sa kanya? Bakit humantong siya sa ganito? I don't know, Mr. Cañete. Nag-restroom lang ako saglit pagbalik ko. Yun agad ang bumungad sa akin. But don't worry, pinapaimbestigahan ko nang nangyari. Sana lang ay safe ang baby. Dahil kung hindi, pagbabayarin ko kung sino man ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Madilim ang mukha ni Andrew na animoy kakain na ito ng tao dahil sa kanyang galit. Hindi napansin ni Andrew ang kapatid at si Lexi dahil nakayumi lang atensyon niya nung panahon na yon. Paglabas ng doktor ay kaagad nila itong sinalubong. Kamusta na anak ko, Dok? Si Wilfredo na ang nagtanong. Okay na siya at safe din ang baby dahil malakas ang kapit nito. But sa susunod, kailangan niya pa rin mag-ingat. Kahit pa malakas ang kapit ng bata, may posibilidad pa rin na makunan siya. Salamat ho, Dok. Nakahinga ng maluwag ang tatlo dahil sa narinig. Mabuti na lang at malakas ang kapit ng bata dahil kung hindi siguradong wala na ngayon ang baby mo. Anya ni Sofia kay Andrew. Habang nag-uusap ay tumunog ang cellphone ng binata. Nagtataka pa siya nang makitang ano ng number nang nakalagay doon. Who is this? Nakita ko ang balita sa naganap. Kamusta ng anak mo? Si Yumi okay lang ba siya? Anong balita? Hindi mo ba alam na may nakakuha ng video sa nangyari? Kamusta na ba siya? She's okay and the baby is safe. Tatawag na lang ako mamaya, okay? Pinatay na ni Andrew ang tawag at kaagad na binuksan ang kanyang social media account. Minsan lang niyang ginagamit yon, hindi naman kasi siya mahilig sa social media. May nag-pop sa notifications niya na isang balita. Kaagad niya itong binuksan. Kitang-kita ni Andrew kung papaanong sabunutan si Yumi ng nakatalikod na babae. Pero nang humarap ito ay kaagad na nag-igting ang kanyang mga panga.
Lalo pang dumilim ang kanyang mukha dahil sa galit. Lexi! Arya! Mahinang sabi niya pero nandoon ang galit. Kilala mong dalawang yan? Si Sofia yon na nakasilip sa cellphone ni Andrew. She's my ex-girlfriend. And that one is my twin. Parehong napanganga si Sofia at ang kanyang daddy dahil sa narinig. Wala silang alam na may kakambal pala si Andrew. Ilag kasi ang mga ito sa social media. Isa pa'y hindi magkamukha ang dalawa kahit kambal sila. Ang kapal naman na mukha ng dalawang yan para saktan ng kapatid ko. Galit na ani ni Sofia habang nakatingin kung papaanong hilahin ni Lexi ang buhok ni Yumi. Nakakuyom ang kamao niya habang nakatingin sa video. May kailangan lang akong puntahan. Pakibantayan niyo muna si Yumi. Napilitang tumango ang dalawa dahil hindi na maipinta ang mukha ni Andrew dahil sa galit. Pagdating niya sa kanyang bahay ay agad na napatayo si Arya. Maging si Lexi ay ganun din. Andrew! Kuya, magpapaliwanag ako. Naudlot ang pagpapaliwanag niya ng isang malakas na sampalang dumapo sa mukha niya. Kuya! Sino nagsabi sa inyo na pwede niyong saktan si Yumi, ha? Dahil sa inyong dalawa muntik ng malaglagang sanggol na nasa sinapupunan niya. Dumagundong na tila kulog ang boses ni Andrew sa buong mansyon dahil sa galit. Kailan ka pa natutong manakit ng kapwa mo, ha? Dahil ba sa walang kwentang babae na yan, kaya ka nanakit ng ibang tao? Alam mo ba kung anong dahilan kung bakit kami nagkahiwalay niyan? Galit na ani ni Andrew. Biglang namutla si Lexi nang banggitin ni Andrew ang dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa. At ikaw? Marahas na itinayo ni Andrew ang dalaga mula sa upuan na siyang ikinaiyak nito. Wala kang karapatan na saktan ng babaeng ina ng anak ko. Dahil kung hindi mo lang ipinilaglag noon ang anak ko, hindi tayo hahantong sa ganito. Sana nakita ko pa ngayon ang anak ko. Pero wala na siya. Dahil sa pagmamahal mo dyan sa katawan mo. Dahil ayaw mong malamangan ng iba. Kaya mo siya pinatay. Alam mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman ko? Sobrang sakit, Lexi. Masakit na masakit. Alam mo kung gaano ko kagustong magkaanak tayo. Pero nung ginawa mo, lihim mong pinatay ang anak ko. Akala mo ba hindi ko alam ang totoo? Pues nagkakamali ka. Dahil alam ko lahat ng baho mo. Hindi ka karapat dapat maging isang ina. Dahil kriminal ka sa sarili mong anak. Pasalamat ka't hindi nawala ang anak ko kay Yumi. Dahil kung nangyari yun, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong kayong dalawa ng kapatid ko. Galit na sigaw ni Andrew kay Lexi. Napahagulgol ng iyak ang dalaga dahil sa narinig. Ang akala niya ay buong buhay niyang maitatago ang lahat sa binata. Pero hindi niya akalain na alam na nito ang lahat. Tumakbo si Lexi palabas ng mansyon ng mga Balthazar. Hindi niya kinaya ang mga panunumbat ng binata sa kanya. Habang si Arya ay matagal bago nag-sink in sa utak niya ang sinabi ng kuya niya. Para siyang nabingi sa mga nalaman. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay ang kuya niya sa kaibigan niya. Kaya't gano'n na lang siya kadeterminado na saktan ng babaeng ipinalit nito sa kaibigan niya. Dahil akala niya ay inosente to. Matapos ang sumbatan sa pagitan ng dating magkasintahan, ay tuluyan nang hindi nagpakita si Lexi sa binata. Si Arya din na hindi na kinakausap ng kuya niya. Overprotective si Andrew sa kapatid niya. Pero sa ginawa nito kay Yumi, ay sobrang galit ang nararamdaman niya. Oh, dahan-dahan ka lang, baka mapano ka. Paalala ni Andrew sa dalaga. Salamat. Nahihiyang sabi ni Yumi. Para na kasi siyang ginagawang bata ng binata. Basta para sa iyo at sa anak natin, gagawin kong lahat maging maayos lang kayo. Nakaupo si Yumi sa isang upuan habang nakaluhod naman si Andrew para gawaran ng halik ang tiyan niya. Bilisan mo ng paglabas dyan, baby. Dahil sabik na si daddy na makalong ka. Pagkausap niya sa anak niya. Pakasal na kaya tayo? Namilog ang mga mata ni Yumi dahil sa narinig. Anong kasal? Anong kasal ang pinagsasasabi mo dyan? Baka nakakalimutan mong wala tayong relasyon. Kaya ka lang naman nandito para sa anak mo, hindi ba? Wala sa sariling sabi ni Yumi habang nasa ibang direksyon ng tingin niya. Hindi niya kasi kayang salubungin ang tingin ng binata sa kanya. At sinong nagsabi na dahil lang sa anak ko kaya ako nandito? Nakataas ang kilay na ani ni Andrew
habang pilit na hinuhuli ang mga tingin ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Ikinulong ni Andrew sa dalawa niyang kamay ang mukha ng dalaga para makausap niya ito ng matino. Hindi mo ba alam na unang kita ko pa lang sa'yo, tinamaan na ako. Ikaw ba naman ang sasayawan ng isang magandang dilag sa harap mo? Nakangising sabi ni Andrew. Agad na namula ang mukha ni Yumi dahil sa hiya. Halata kasing inaasar siya ng binata. At alam mo ba kung anong hindi ko makakalimutan? Nakangiti nitong Ani. Ano yun? Ang sumuka ka sa dibdib ko. Nakangiting Ani ng binata, kaya't lalong namula si Yumi dahil sa hiya. Huwag mo nang ipaalala sa akin yan. Natawa si Andrew habang inilalagay sa kanyang tenga ang takas niyang buhok. Your smell is so good. Ang mabangong amoy mo na hindi ko makakalimutan. Bolero. Hindi bola yun. Pero seryoso. Gusto kong ligawan ka para magpakasal na tayo. Huwag mong sabihin na kahit konti wala kang nararamdaman para sa akin. Nanguuyam na tanong ni Andrew. Ganyan ka ba talaga dumiskarte sa mga babae mo dati? Lalo na dyan sa Lexi na yon? No, unless alam kong may gusto rin sa akin. Ganon? So ibig sabihin, may gusto ako sa'yo, ganun ba? Ikaw ang nagsabi niyan. Natatawang sabi ni Andrew. Hinampas ni Yumi ang dibdib ng binata pero tinawanan lamang siya nito. Baka lang gamin kayo dyan ha? Nanlaki ang mata ni Yumi ng makilalang kaibigan na kararating lamang. Anong ginagawa mo rito? Ay, ang taray ah. Ang ganda ng pag-welcome mo sa akin oh. Para mo na rin sinabi na ayaw mo na ako makita. Nakangusong sabi ni Nympha. Sira, hindi yun ang ibig kong sabihin. Oo na, hindi ako natuloy kaya nandito ako. Paano? Iwanan ko muna kayong dalawa. Igagawa lang kita ng snacks. Ay, sana all. Ako hindi ba ako kasali? Of course, kasali ka rin, Nympha. Nakangiting ani ni Andrew. Ay! Kinikilig na ani ni Nympha na tinawanan lamang ni Yumi. Oh, kamusta na pala yung kapatid ni Andrew? Saka yung Lexi ba yun? Huwag na natin silang pag-usapan. Alam kong ayaw nila sa akin kaya hindi ko isinisiksik ang sarili ko sa mga taong walang ibang ginawa. Kung hindi ang insultuhin at hamakin ang pagkatao natin. Dahil lang sa sobrang yaman nila. Napatigil si Andrew sa paglalakad nang marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi ko naman intensyon na masira sila ng kapatid niya. Pero ano magagawa ko? Inunahan nila ako eh. Alangan namang hayaan ko na lang nasaktan nila ako at ang anak ko. Kahit naman bunga siya ng isang one night stand, wala siyang kasalanan dahil hindi naman siya nabuo kung hindi dahil sa kapabayaan ko. Saka, mabuti na rin siguro tong ganito. At least, ligtas na ako sa Mr. Cabrera na yon. Pero in fairness, Day ha, ang gwapo pala nung Christopher ano? Eh di sa'yo na lang, balato ko na lang sa'yo. Natatawang sabi ni Yumi. Talaga, ang problema lang kung magugustuhan din ba niya ako. Eh di kulitin mo. Ano? Paano? Ikaw nang manligaw. Natatawang sabi ni Yumi. Pati si Andrew ay naiiling na natatawa rin sa suggestion ni Yumi sa kaibigan. Gaga, anong akala mo sa akin, easy girl? Saka, iyo, manigas siya no? Kung sakaling magkagusto man siya sa akin, basta, imposible sigurong mangyari yun. Natawa na lamang si Yumi maging si Nympha ay natawa na rin sa sinabi niya. Mabilis lang na lumipas sa mga buwan. Tuluyan ang nanganak si Yumi at isang batang babae ang anak niya. Ay, ang ganda-ganda naman ng baby ko. Manang-mana sa daddy niya. Nakangiting sabi ni Andrew habang kalong ang kanilang baby. Nakangiti namang pinagmamasa ni Yumi ang mag-ama niya. Hindi niya lubos maisip na humantong siya sa ganung sitwasyon. Andrew, ilagay mo siya dito sa kunan niya. Kumain ka na. Alam kong wala ka pang kain. Pagkausap ni Yumi sa binata. Busog pa naman ako, Han. Sige na, wag ka na makulit. Walang nagawa si Andrew kung hindi sundin ang gusto ng dalaga. Hindi niya napansin na nagugutom na siya dahil nakafocus siya sa kanyang anak. Anak? Napalingon si Andrew sa taong nagsalita. Mom? Dad? Bakit hindi mo sinabi na nakabuntis ka palang bata ka? Kaagad na bulyaw ng kanyang ina sa kanya. Ito na ba si Yumi?
Ang ganda mo, iha. Kaagad na puri niya sa dalaga. Salamat po. Nahihiyang pasasalamat ni Yumi sa ginang. Ano, iha? Maalaga ba itong anak ko? Baka mamaya hindi kanya inaasikaso. Naku, talagang makakatikim sa akin ang batang ito. Naiiling na natatawa na lang si Daniel sa inaakto ng asawa niya. Ano? Kailan niyo babalak magpakasal? Dapat dalian niyo na para makabuo kagad kayo ng pangalawa. Ani pa nito. Ikaw, iha, dapat ikaw ang magdesisyon kung kailan kayo magpapakasal para matatawag na kayong isang pamilya. Wala pa po yan sa isip ko, tita, kasi wala naman po kaming relasyon ng anak niyo. Nahihiyang pag-amin ni Yumi sa ina ng binata. Ano? Gulat na ani nito. Wala kayong relasyon? Papaano kayong nagkaanak kung ganun? Naglalaro lang kayo ng tago-taguan tapos nabuntis ka na? My goodness, Andrew! Ma'am, may balak naman po kami pero hindi pa ngayon. Siyempre kapapanganak pa lang niya kaya kailangan niya muna ng mahabang pahinga para mabawi niya kagad ang lakas niya. Pagpapakalma ng binata sa kanyang ina. Natatawa naman si Daniel sa ginawa ng asawa niya. Ganun ka ba katorpe, anak? Huwag mong sabihin na hindi ikaw ang nanliligaw sa mga nagdaan mong girlfriend. And why will I do that? Sila naman ang kusang lumalapit sa akin. Binatukan ni Ellen ang anak niya dahil sa kahanginan nito. Napangiti na lang si Yumi na nakatingin sa mag-inang nagbabangayan. Hindi niya alam na ang seryosong si Andrew Baltasar ay may tinatagong ganitong side pagdating sa magulang niya. Nang bumukas ulit ang pinto ay pumasok dun si Wilfredo at Sofia. Kasama ang nobyo nito na siyang ama ng anak niya. Mr. Baltasar, kamusta? Ikaw ang kamusta, Wilfredo? Nabalitaan kong nangyari sa kumpanya mo. Kamusta naman ang takbo nito ngayon? Nauwi sa negosyong usapan ng dalawang lalaki, habang si Sofia naman ay siyang kausap ni Yumi. Mabuti na bang pakiramdam mo? Wala na bang masakit sa'yo? Nag-aalala nitong sabi. Pasensya ka na kung natagalan ako bago bumalik. May mga problema lang akong kinakaharap ngayon. Bakit ganyan ang mukha mo? Huwag mo sabihin hindi magandang trato ng lalaking yan sa'yo. Balik na tanong ni Yumi sa kapatid niya habang nasa nobyo nito ang kanyang tingin. Ano ka ba? Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Sigurado ka ha? Sinabayan pa ni Sofia ng tango para maniwala lang sa kanyang kapatid niya. Matapos ang 3 araw ay nakalabasan ng ospital si Yumi. Kasama ang magulang ni Andrew ay namanhikan kagad ang mga ito sa pamilya Cañete. Andrew, pero wala tayong relasyon. Di mag-umpisa na tayong magkarelasyon ngayon dahil hindi ko naman nahayaan na makawala ka pa sa akin. Diretsyong sabi ni Andrew sa dalaga. Natawa na lang ang magulang nila sa sinabi ng binata. Wala nang nagawa si Yumi. Pumayag siya sa gusto ni Andrew. Ayaw man niyang aminin pero totoong napamahal na siya rito sa loob lang ng maiksing panahon na kasama niya ito. Kaagad na itinakda ang kasal ng dalawa at bago pa man mag-3 buwan ng anak nila ay ikinasal na sila sa simbahan. Maraming bisitang dumating. Kadalasan ay mga kasosyo ng Baltasar at Cañete ang mga naroroon. Nandun din ang kaibigan ni Andrew na si Vince. Maging si Neil ay nandun din. Maliban kay Christopher na hindi kayang makita na ikinakasal na sa iba si Yumi. Kaya't mas pinili niyang pumunta ng ibang bansa sa araw mismo ng kasal ni Yumi at Andrew. Ang kapatid ni Andrew na si Arya ay hindi rin. Samantalang si Lexi naman ay nabalitaan nilang bumalik na rin ng Amerika. Congratulations anak! Masayang bati ni Wilfredo sa anak niya at kay Andrew. Day, nakatali ka na talaga. Wala na akong kasama nito pag gusto kong uminom sa bar. Pagdadrama ni Nympha. Natatawa naman si Andrew sa kaibigan ng asawa niya. Congratulations mga anak! Sana patnubayan kayo ng Diyos palagi at lagi niyong tatandaan na hindi biro ang buhay mag-asawa. Talagang dadanas kayo ng matinding pagsubok. Pero pag magkasama kayo ay walang problema na hindi niyo malulutas. Basta't magkahawak kamay lamang kayong lalaban. Paalala ni Ellen sa dalawa. Tatandaan po namin lahat ng paalala niyo, ma'am. Thank you, iha. O papano, iwan ko na muna kayo. Tumangulang si Andrew sa kanyang ina. Ganon din si Yumi. Ang bilis ng panahon, no?
Parang kailan lang kinasal tayo. Ngayon ay malaki ng anak natin. Mahinang sabi ni Yumi habang nakatingin sa papalubog ng araw. Kasalukuyan silang nasa Palawan, nagbabakasyon kasamang mga magulang nila. Yeah, gusto mo? Gawa na natin siya ng kapatid? Tumigil ka nga riyan, umandar na naman yung kayabangan mo. Pagdating naman sa actual, hindi ka na nga makadalawa. Natatawang sabi ni Yumi. Pwede naman nating subukan kung totoo nga yung sinasabi mo. Lalo lang natawa si Yumi sa asawa niya. Love? Thank you. Malambing na sabi ni Andrew habang yakap ang asawa niya mula sa likod. Thank you naman saan? Sa pagdating mo sa buhay ko. Sa pagbibigay mo sa akin ng anak na noon ko pang pinapangarap. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil hindi mo ako iniwan kahit nasasaktan ka na sa mga sinasabi ko sa iyo tuwing nag-aaway tayo. Yan naman ang hindi ko gagawin, love. Kaya kong tiisin kung ano man ang gagawin mo sa akin o sasabihin mo sa akin. Kahit pinapalayas mo na ako kapag naglilihi ka, okay lang sa akin. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Mrs. Baltasar. Thank you, love. Mahal din kita, Andrew. Kung hindi dahil sa'yo, siguro wala na ako rito ngayon. Niyakap ni Andrew ng mahigpit ang asawa. Sa kanya ito hinalikan sa ulo. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Kami na mga anak natin. Sobra-sobra ang pasasalamat ni Yumi na si Andrew naging sandalan at tagapagligtas niya. Dahil kung wala to, siguradong hindi siya ganun kasaya. Wakas.